Nagsimula ang palabas sa isang binata na nagngangalang Xiao Fan, isa siyang chef at isa rin siyang estudyante ng martial arts. Siya ay may mabait na puso at inosente, kaya siya ay tila mahina. Bilang isang resulta ang mga senior na estudyante ay madalas na pinaglalaroan siya. Ang kanyang tanging tunay na kaibigan sa lugar na ito ay isang batang babae na nagngangalang Ling Er. Siya ay espesyal dahil ang kanyang ama ay ang master. Karamihan sa mga estudyante ay hindi kapani-paniwala mga kasanayan tulad ng paglipad at paggawa ng mga bagay na lumilipad. Ngunit sa halip na gamitin ang mga kapangyarihang ito ng responsable, ay madalas nilang ginagamit ang mga ito para asarin si Xiao Fan. Ang isang karaniwang trick na nilalaro nila ay ang pagpapalutang ng pagkaing niluto ni Xiao Fan at pagkatapos ay ibinagsak kay Xiao Fan. Isang araw ang master na si Tian Bui, siya ay isang iginagalang ng lahat. Pagkatapos ng isang pagkain kung saan siya mismo ang kumain ng inihaw na manok, siya mismo ay nagpasya na subukan ang mga kasanayan ni Xiao Fan. Ang lahat at ang ilang iba pang mga mag-aaral ay sinubukang tulungan si Xiao Fan, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanilang lakas. Ngunit si Tian Bui, gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay madaling nadaig silang lahat. Nang maglaon si nanay ni Ling si Xiao Fan sa paggamit ng kanyang panloob na enerhiya. Tinuruan siya nito na tumuon sa kanyang paghinga upang linisin ang kanyang mga iniisip at kumonekta sa kalikasan. Ngunit sa gitna ng pagsasanay ang kwintas ni Xiao Fan ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Na nakakagambala sa kanyang daloy ng enerhiya. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito na naging sanhi ng pagkawala ng kamalayan ni Xiao Fan. Napagtanto ni Ling na may mali kay Xiao Fan na nararamdaman niya ang dalawang magkaibang uri ng enerhiya. Napagtanto niya na ang panloob na kaguluhang ito nagugat sa kalunos-lunos na nakaraan ni Xiao Fan. Sinabi nito sa kanya na kahit isang dekada na siyang mamayan sa lugar. Natutunan lang niya ang mga pangunahing kaalaman sa martial arts. Buong nayon kasama ang kanyang pamilya ay nabura ng isang hindi kilalang puwersa. Nagpasya si Ling na tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay sa kabila ng mahigpit na alituntunin na walang sino man ang makakaalis sa sekta ng walang pahintulot ng pinuno. Dinala si Xiao Fan pabalik sa kanyang dating nayon. Ito ay isang kalagim-lagim na lugar na ang dating buhay na lugar ay nasa guho na ngayon. Napumukaw ng higit pang mga alaala kay Xiao Fan. Naalala niya ang isang araw kasama ang kanyang kapatid na si Jingyu habang pauwi sila pagkatapos kumuha ng mga panggatong. Hindi alam ang trahedya na naghihintay sa kanila malapit sa kanilang village. Ito ang pangyayaring hindi nila malilimutan. Habang sila ay tumingin sa malapit, dalawang figure ang naglalaban, ang kanilang mga kapangyarihan na napakalaki kaya't ang malakas na puwersa ay nagpatalsik sa magkapatid. Nang magkamalay si Xiao Fan, nakita niya na nagpatuloy ang dalawa sa kanilang laban. Sa gitna ng matinding laban nakilala ni Xiao Fan ang isa sa mga warriors na si Fuji, isang maalamat na martial artist na kilala sa kanyang walang kapares na husay. Sa isang mabilis na galaw hinablot ng fighter si Xiao Fan at inilagay ang isang alupihan sa kanya. Ang alupihan na nakatago sa loob ng damit ni Xiao Fan ay mabilis na lumabas at kinagat ang kamay ni Fuji. Ang kagat ng alupiha ay kumilos ng mabilis at pinahiran ng kanyang sugat upang hindi kumalat ang kamandag sa kanyang katawan. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataong ito at itinaas ang isang hindi kapani-paniwalang espada na may kapangyarihan ng kidlat. Inipon ni Fuji ang lahat ng kanyang lakas at naghanda para sa isang epikong paghaharap, habang ang parehong mga mandirigma ay nagpakawala ng kanilang mga kapangyarihan, isang napakalaking lakas ng enerhiya na sumabog sa pagitan nila. Ang nayon ay naiwan sa pagkawasak, at walang kaluluwang nakaligtas sa laki ng trahedya na nagpabigat sa kanilang puso. Lalo na nang matagpuan nila ang kanilang mga magulang na walang buhay. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, nilapitan ng magkapatid ni Bui na na-master ng Qin Yun sect at ang ilan sa kanyang mga alagad upang imbestigahan ang pagkawasak sa nayon. Si Jingyu ay nakiusap kay Bui na kunin siya bilang isang alagad at gusto niyang matuto ng martial arts upang protektahan at posibleng ipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa determinasyon ni Jingyu ay pumayag si Bui, ngunit hindi siya tumigil doon, nakita rin niya ang potensyal kay Xiao Fan sa kabila ng kanyang mahinang anyo kumpara kay Jingyu. Naniwala si Bui sa kanya at gusto siyang sumapi sa sekta. Nilapitan si Xiao Fan ni Ling ng isang nakakaaliw na kilos, nangako siya na lagi siyang nandyan para sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid na babae upang protektahan at bantayan siya.
Si Buyi, gumawa ng mga kaayusan para sa magkapatid, si Jingyu ay nagsasanay sa Dragonhead Summit, isang sangay ng sekta. Habang si Xiaofan ay nasa ilalim ng direktang patnubay ni Buyi sa Blackwood Summit. Lumipas ang mga taon si Jingyu ay umunlad sa kanyang pagsasanay sa martial arts at naging isang kapuri-puri na eskrimador. Si Xiaofan naman ay umabot lamang sa mga yugto ng pundasyon ng kanyang martial arts journey na kalaunan ay kumuha ng papel bilang isang tagaluto. Pagkatapos ng 6 na dekada, isang makabuluhang kaganapan ng nasa abot tanaw para sa sekta ng Qing Yunsek ang isang beses sa bawat 60 taong martial arts tournament. Habang papalapit si Xiaofan ay nasa isang parang, inimbitahan siya ng kanyang mga senior na estudyante. Nakatagpo niya si Shoshu mula sa Fungi Summit at mga estudyante mula sa iba't ibang sangay ng sekta. Lahat sila ay tila may isang pick kay Lu Zuchi, ang kilalang kagandahan at mahuhusay na alagad mula sa kabilang summit. Sa kanilang panonood hindi sinasadyang na itulak si Xiaofan at nakuha ang atensyon ni Lu Zuchi at ng kanyang mga kaibigan na nagsasanay sa malapit. Sa halip na tulungan si Xiaofan umalis ang kanyang mga kasamahan at naiwan si Xiaofan. Itinali siya ng ilang beses, kaya nag-alok si Xiaofan na magluto ng masarap na pagkain bilang tanda ng kanyang paghingi ng tawad. Ngunit si Lu Zuchi ay may ibang ideya para sa parusa. Naglagay siya ng mga langgam sa loob ng damit ni Xiaofan, na naging dahilan upang sumigaw siya habang ang mga langgam ay nangangagi sa kanyang balat. Pagkatapos nito dali-daling dumating ang mga kaibigan ni Xiaofan. Kinuha siya at sinusubukang magbigay ng kaunting ginhawa. Inilubog si Xiaofan sa isang malaking tub na may maligamgam na tubig upang maalis ang mga langgam. Ngunit habang ginagawa nila iyon ay nagpakita agad si Ling sa pagtuturo sa kanila para mailabas si Xiaofan. Nilagyan niya ng nakapapawi na ointment ang balat ni Xiaofan, habang inaalagaan niya ito at pumukaw sa damdamin sa loob ni Xiaofan. Kinaumagahan sa isang tahimik na kapaligiran sa tabi ng lawa, pinapakain ni Xiaofan si Ling Zun, isang napakagandang water dragon. Sinabi ni Xiaofan sa dragon, ang tungkol sa pamumulaklak ng romantikong damdamin na mayroon siya para kay Ling. At pinag-iisipan kung dapat ba niyang buksan ang tungkol sa mga ganitong bagay. Sa kanyang sorpresa ay lumapit sa kanya si Ling at nag-abot ng isang martial scripture na ipinahayag niya na palihim niyang kinuha ito sa silid ni Buyi. Hinikayat niya si Xiaofan na pag-aralan ang mga ito para pahusayin ang kanyang martial skills. Sa nalalapit na martial arts tournament, na naniniwala siya na ang kaalaman sa loob ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanya. Armado ng martial scripture si Xiaofan na isinubsob ang kanyang sarili sa isang meditation upang sanayin ang kanyang chi, ngunit ang mga problema ay nagre-react sa kwintas na bato na kanyang isinusuot bilang tanda ng magkasalungat na daloy ng chi sa loob niya. At nagpapaalala sa kanya pabalik sa pagkawasak ng kanyang nayon, ang walang buhay na anyo ng kanyang mga kapitbahay at isang makabuluhang pagtatagpo. Bago natuklasan ni Buyi at ng kanyang mga estudyante ang nayon. Nakilala na ni Xiaofan si Fuji, at ibinigay ni Fuji ang ilan sa kanyang chi kay Xiaofan at inilagay sa isang natatanging bato na kilala bilang ang Bloodsucker Stone na tahasan niyang inutusan. Sa paglipas ng panahon nagsimulang maghinala si Xiaofan na ang bato ay humahadlang sa kanyang pag-unlad sa martial arts. Gayunpaman ang tunay na hamon ay nasa magkasalungat na mga turo na natanggap niya. Ang mga diskarte sa martial arts at mga pagsasanay sa paghinga na ibinigay ni Buyi ay sa panimula ay salungat kay Fuji. Naging halos imposible para kay Xiaofan na pagsamahin ang dalawang chi stream, kaya naiwan siya sa kanyang kahusayan sa martial arts. Nagihahagis na ni Xiaofan ang bato, isang unggoy ang dumating upang sinubukang agawin ang bato. Sa kabila ng pagsisikap ni Xiaofan na palayasin ang unggoy ay humahantong sa pagkahulog ni Xiaofan sa isang lawa. Habang siya ay nagpupumiglas sa tubig, isang misteryosong puwersa na tila humila sa kanya patungo sa isang nagniningning na butas sa ilalim ng lawa. Ngunit nang malapit na siyang kainin nito ang bato ay sumiklab sa pagkilos na nagtulak sa kanya pabalik sa ibabaw. Ngunit ang kanyang kaginhawaan ay panandalian lamang dahil ang unggoy ay naghihintay sa kanyang pag-akyat na nagnanais na agawin ang bato. Isang mabangis na hatak ang naganap sa kainitan ng sandali, kinagat ng unggoy ang braso ni Xiaofan at tinulak ang unggoy dahilan para bumagsak ito sa isang patch ng lumulubog na putik. Sandaling napansin ni Xiaofan ang dumudugo niyang braso at sa kanyang takot ay nakita niya ang bato na sumisipsip ng kanyang dugo.
Kasabay nito ang buta sa ilalim ng lawa, isang patpat ang lumipad sa langit na ikinagulat ni Xiao Fan. Ang bato na ngayon ay napakalakas na parang kidlat na sumasanig sa patpat. Ang biglaang paglitaw ng isang celestial phenomenon ay nakakuha ng atensyon sa mga master. Biglang bumagsak ang tungkod sa harap ni Xiao Fan na nagmamadaling kinuha ito. At ginamit niya upang iligtas ang unggoy, at dahil dito naging maamo na sa kanya ang unggoy. Pagkatapos isang misteryosong babae ang sumugod sa kanya na naglalayong agawin ang tungkod. Isang tunggalian ang naganap. Sa paglipas ay dumating si Lok Zuchi upang tulungan si Xiao Fan sa pamamagitan ng mabilis na mga laban. Ang babae ay kinilala bilang si Biao na nagnanais na tumakas. Pagkatapos ipinakita ni Xiao Fan ang kanyang natamong sugat kay Ling, ngunit ang mga sugat ay nawala. Nang gabing iyon, habang siya ay nakatulog, palihim na pumasok sa kanyang silid si Biao na determinadong makuha ang tungkod. Ngunit ang bawat pagtatangka niyang kunin ito, bumabalik lang ito kay Xiao Fan. Dahil sa galit, nais na niyang tapusin si Xiao Fan, ngunit pinoprotektahan siya ng tungkod. Nagising si Xiao Fan upang matuklasan ang mismong babae na sinubukang patayin siya na ngayon ay nakahiga ng mapayapa sa tabi niya. Dahil dito inakusahan ni Biao si Xiao Fan ng masama at bilang kapalit nais niyang makuha ang tungkod. Gayunpaman, nang makuha na niya ang tungkod ay nagsasariling bumalik ito kay Xiao Fan. Dahil sa pagkadismaya na nagdulot ng isang sampal kay Xiao Fan at dali-daling umalis. Lumipas ang araw, si Xiao Fan ay nasasangkot sa mga makamundong gawain at ang kanyang mga kasamahan ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na martial tournament. Inihayag ni Bui ang pagsali ni Xiao Fan sa kompetisyon, upang masuri ang kanyang kahusayan ng kanyang senior ay inatake siya. Doon nalaman nila ang kawalan ng kontrol ni Xiao Fan sa kanyang chi. At inatake siya ni Bui upang mapa-address si Xiao Fan. Biglang dumating si Jingyu, na inisip bilang walang humpay na pambubuli sa kanyang kapatid na si Xiao Fan. Dahil si Jingyu ay walang tiwala sa katapatan ni Bui upang turuan si Xiao Fan. Dahil dito sumama ang loob ni Ling at nais na atakihin si Jingyu. Tumitindi ang mga tensyon sa pagitan ni Ling at Jingyu. Naputol ang pangyayari nang dumating si Chi Hao, isang senior na disipulo na nagtataglay ng malaking awtoridad at paggalang sa mga miyembro ng sekta. Ang kanyang paghingi ng tawad sa ginawa ni Jingyu kasabay ng pag-anunsyo ng muling pag-schedule ng martial arts tournament. Ang pagbabago sa timeline para sa torneo ay iniuugnay sa posibleng naghahayag ng paglaki sa mga salungatan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Nang maglaon si Xiao Fan habang pabalik sa kanyang lugar ay nasulyapan niya ang babaeng gusto niya na may kasamang ibang lalaki, si Chi Hao. Dahil dito tumakbo siya paakyat ng bundok para sumigaw ng malakas. Ngunit may ilang senior na estudyante ang nandoon at nagmumuni-muni. Dahil dito hinabol nila si Xiao Fan at nandoon din si Biao na mabilis na tumatakbo. Dumiritso sila sa isang kuweba, doon niya ibinuhos ang kanyang pagkabigo ng kanyang puso. Si Biao na nakatutok pa rin na kunin ang tungkod at sa tuwing susubukan niyang kunin ito, hindi niya ito mailayo. Sa isang punto sa kanyang pagpupumiglas na kunin ito, hindi sinasadyang tinamaan ang kanyang ulo at nawalan ng malay. Umalis si Xiao Fan upang makahanap ng makakain. Sa kanyang pagbabalik, nag-ihaw na ng karne sa apoy si Biao. Akala ni Xiao Fan na ang niluluto ni Biao ay ang kanyang pinakamamahal na alagang aso. Ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay ilang ligaw na baboy lamang. Habang naghahanda si Xiao Fan ng pagkain, nang akma ng umatake si Biao, magiliw siyang inalok nito ng pagkain. At tila nagpabago sa kanyang isip at umupo sila upang kumain ng magkasama. Pagkatapos nagsimula silang magbuklod, sinabi ni Biao ang isang sekreto na tumakas siya sa sekta, kung saan nagsilbi siyang katulong. Nangako si Xiao Fan na tutulungan siyang ilayo siya sa mga humahabol sa kanya. Ito ang naging simula ng kanilang namumuong pagkakaibigan. Lumipas ang ilang araw at kitang-kita ang kasawikan sa lugar, ang araw ng malaking martial arts tournament na pinamumunuan ng sekta. Nang magsimula ang kaganapan, ng arena ay napuno ng mga disipulo mula sa 7 magkakaibang sekta. Bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling flair. Si Xiao Fan ay natutuwa na makita ang isang pamilyar na mukha ng kanyang dating kaibigan na si Xu Shu mula sa Fungus Summit. Si Lu Zuchi na pumasok sa kanilang grand entrance at ang bawat lalaki ay tila nakikipagkumpetensya para sa kanyang atensyon sa gitna. Dahil sa pagmamadali, si Xiao Fan ay hindi sinasadyang pagyakap kay Lu Zuchi, at sa isang mabilis na kilos itinaboy niya si Xiao Fan.
Sumunod ay ang pagguhit ng lottery ay isang natatanging paraan upang magpasya kung sino ang lalaban. Ang golden ticket ay may number 1 at nangangahulugan na maaari mong laktawan ang unang round ng laban. Ang mga disipulo ay nagpakita ng paglipad sa paligid upang kumuha ng mga tiket. Si Xiao Fan ay nakaramdam ng kaunting out of place na hindi pa niya lubos na pinagkadalubhasaan ng kanyang kasanayan. Ngunit ang swerte ay nasa kanyang tabi. Isang tiket ang nasa lupa ay mabilis niyang kinuha ito at pagkatapos ay nakita ito ni Lu Zuchi at ipinagpalit ang kanyang tiket. Dahil siya ang may number 1 na tiket kaya ipinagpalit niya ito kay Xiao Fan. Dahil ayaw niya ng madaling panalo. Kasama ng kanyang bagong VIP status na nagpasya si Xiao Fan para tangkilikin ang mga laban, hinigit siya ni Xu Shu upang panuurin ang laban ni Lu Zuchi ngunit siya ay napakabilis at agad na natapos ang kanyang laban. Ang martial arts tournament ay puspusan na. Ang 30 skilled na kalahok kasama na si Xiao Fan na nakapasok sa unang round. Ang masters ay binigyan sila ng ilang balitang mayroon silang ilang araw para maghanda bago magsimula ang ikalawang round. Si Xiao Fan ay naghahanda para sa susunod na hamon ng kanyang mga kapwa na katatanda at ang kanyang kaibigang si Xu Shu ay nasa kanyang tabi na sumusuporta. Habang nagsisimula ang laban at malapit na siyang magpakawala ng isang martial arts move sa kanyang kalaban. Hindi inaasahang nangyari isang malakas na hangin ang umihip na nagpapadala ng buhangin kung saan-saan at nabulag ang lahat saglit. Nang tumila na ang alikabok sa lupa ang kalaban ni Xiao Fan na wala ng malay, kaya nanalo si Xian at siya ay nakapasok sa susunod na round. Pabalik sa kanilang home base, malungkot ang mood karamihan sa mga mag-aaral maliban kay Ling at dahil natalo sa laban. Ngunit nang ibahagi ni Xiao Fan ang kanyang nakakagulat na balita na siya ay advance na sa ikatlong round. Ang kapaligiran ay agad na nabuhayan, ang lahat ay natuwa. Kinabukasan sinimulan na ang laban. Si Xiao Fan ay haharapin si Jing Yu na siguradong madali siyang mananalo dahil sa reputasyon ni Xiao Fan bilang isang mas mahinang manlalaban. Ngunit salamat sa tungkod, si Xiao Fan ay nagbigay kay Jing Yu ng tunay na laban. Nagawang patumbahin ni Xiao Fan si Jing Yu ng maraming beses na humahatak ng panunuya sa madla. Si Jing Yu ay hindi nasisiyahan sa pakiramdam na napahiya at naniniwala na si Xiao Fan ay nanloloko sa lahat sa pamamagitan ng pag-arte bilang mahina. Ang tagumpay ni Xiao Fan ay may mapait na panlasa, sa kabila ng pagkapanalo nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagkagalit kay Jing Yu na humantong sa kanya na itapon ang tungkod. Nang maglaon si Bu Yi ay nagtataka sa biglang paghusay ni Xiao Fan. Bigla niyang ibinuhos kay Xiao Fan ang sarili niyang lakas na naglalayong palakasin ang kanyang lakas para sa mga susunod na laban. Sa gabing iyon si Xiao Fan ay natagpuan si Lu Zuchi na mahina, sinusubukan niyang tulungan ito. Habang hinihintay niya na bumalik ang kanyang lakas, ibinahagi ni Lu Zuchi ang kanyang ambisyon sa buhay, nakatuon siya sa kanyang Panginoon at ang sekta ang kanyang matinding pagsasanay at pangako ay ang lahat ay sa hangarin na maging nangungunang alagad. Sa araw bago ang huling torneo si Xiao Fan ay nakatakdang harapin si Lu Zuchi, inaasahan ni Lu Zuchi na makakamit niya ang tagumpay dahil sa kanyang reputasyon. Ngunit determinado si Xiao Fan na ipagmalaki siya ng kanyang master at mga kapwa estudyante sa Blackwood Summit nang wala ang kanyang tungkod dahil sa itinapon na niya. Dahil dito labis na nasaktan si Xiao Fan sa laban. Ngunit nang tatapusin na siya, bumalik ang tungkod upang pinoprotektahan si Xiao Fan mula sa kapahamakan at pinagaling pa ang kanyang mga sugat. Sa tulong ng tungkod madali ni Xiao Fan na nilabanan si Li Zuchi. Ngunit dahil sa respeto at tapat sa laban ay pinili niyang hindi gamitin ang tungkod sa laban. Si Lu Zuichi na nadarama ang kanyang marangal na intensyon ni Xiao Fan sinuklian ng pagsaklab sa kanyang espada. Gayunpaman sa kabila ng paggalang na ito sa isa't isa ay hindi nakayanan ni Xiao Fan ang lakas ng kanyang mga naunang pag-atake at nahimatay. Dahil dito naghinala ang mga master sa naganap na laban. Nang makita ang napakalaking kapangyarihan ng tungkod na pinaniniwalaan nilang si Xiao Fan ay maaaring sumabak sa Forbidden Demon of Martial Arts. Lalo na't ang tungkod ay itinali sa alamat ng Demon King. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Xiao Fan na may hindi maipaliwanag na koneksyon sa isang makapangyarihang tungkod ay naging sentro ng atensyon ng hinala, at lalo na sa mga matataas na tao sa sekta. Sa kabila ng masusing pagsusuri kay Xiao Fan, walang nakitang bakas ng anumang demonyong enerhiya ang mga master sa kanya. Nakumbinsi sila na ang buhay ni Xiao Fan ay likas na nauugnay sa kapangyarihan ng tungkod.
Sa takot sa mga implikasyon na pinagtatalunan nila ang isang malupit na resolusyon na nagtatapos sa buhay ni Xiao Fan upang in-neutralize ang tungkod. Gayunpaman ang taus-pusong mga apela mula sa mga kaibigan at kapwa estudyante ay sapat na upang ihinto ang gayong marahas na mga hakbang sa kahit pansamantala lang. Sa halip na bitihin si Xiao Fan ay nakakulong na may mga gwardyan na patuloy na nagbabantay sa kanya. Ngunit si Biao ay gumawa ng isang matapang na hakbang ay nakapasok siya sa sekta ng defenses na pinatumba ang mga gwardya upang iligtas si Xiao Fan. Ngunit dinala siya nito diretso sa hari ng demonyo, na isiniwalat ni Biao ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang prinsesa ng Demonic. Nang matanto ng Demon King na ang tungkod ay nakikipag-ugnayan kay Xiao Fan, nagpasya siya upang magamit ang buong potensyal nito. Kailangang alisin si Xiao Fan, ngunit sa isang nakamamanghang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at tapang ay tumayo si Biao sa pagitan ni Xiao Fan upang ipagtanggol siya sa kanyang ama. Ang pagkilos na ito ng pagsuway ikinagalit ng Demon King. Marahas na nilabanan ang kanyang sariling anak na babae dahil sa kanyang pagsuway. Ang buong lugar ay naging isang battleground na umaakit sa atensyon ng lahat ng sekta. Habang ang mga masters at spectators ay nanunood sa pag-asa sa epikong ipinakita sa pagitan ng baguhang disipulong si Xiao Fan at ng mabigat na Demon King. Sinubukan nila ang kanilang makakaya ngunit ang Demon King at ang kanyang mga tauhan ay masyadong makapangyarihan para sa kanila. Habang sila ay nakikipaglaban sinubukan ni Lu Zuchi na matamaan si Biao ngunit sakto namang dumating si Xiao Fan gamit ang kanyang tungkod para ipagtanggol siya. Pansamantala ang mga punong guro ay may kanya-kanyang taktika ay inilabas nila ang napakaastig na kidlat na ito upang labanan ang hari ng demonyo. Ngunit para kay Xiao Fan ang kidlat na iyon ay hindi lamang isa pang magic, nagbalik ito ng isang masakit na alaala noong nakalipas na panahon. Isang katulad na uri ng kidlat pinuksa ang kanyang bayang kinalakihan at lahat ng mahal niya. Naiisip niyang may pananagutan ba ang isa sa mga punong guro na ito. Kahit na may pag-aalinlangan na hindi umatras si Xiao Fan. Tumayo siya sa tabi nila upang labanan ang Demon King, ibinuhos ang ilan sa kanilang kapangyarihan kay Xiao Fan para tulungan siyang itulak ang masamang puwersa na sinusubukang kunin siya mula sa Demon King. Ngunit ang puwersa ng Demon King sa halip na saktan si Xiao Fan ay sumanig sa sarili niyang kapangyarihan at ginawa siyang sobrang lakas. At madali niyang tinalo ang Demon King at ang kanyang mga tauhan. Ngunit may isang downside dahil sa bagong power surge na ito. Nawalan ng gana si Xiao Fan at umaktong parang kontrabida nang malaman niya na ang isa sa mga punong master ay maaring nasa likod ng pagkawasak ng kanyang nayon, at gusto niyang maghiganti. Nakita nila ang pagbabago ni Xiao Fan at alam na siya ay nagiging isang malaking problema. Nagpasya silang harapin siya ngunit ang bagong lakas ni Xiao Fan ay sobra-sobra. Sinuntok niya ng napakalakas si Bui. Ngunit si Ling ay nagawang protektahan si Bui at nasaktan ang kanyang sarili. Sa galit at wala sa kanyang tamang pag-iisip ay gusto ni Xiao Fan na tapusin si Ling, ngunit sa kanyang mga huling sandali ay sinubukan ni Ling ibalik ang kanyang alaala tungkol sa kanilang magagandang beses na magkasama. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso nito na bumalik sa realidad si Xiao Fan, at sa huli dahil masyadong malala ang mga pinsala ni Ling at namatay siya pagkatapos ng malaking laban. Nagpasya si Lu Zuchi na habulin si Xiao Fan gamit ang kanyang espada ngunit tumalon ang kasama ni Xiao Fan upang protektahan siya. Nang sinubukan niyang muli atakihin si Xiao Fan sumingit si Bui, sinubukan niyang harangin ang espada at sinabihan si Xiao Fan na lumayo na. Dahil tinuturing ni Bui si Xiao Fan na parang anak at ayaw niya itong makita na saktan. Si Lu Zuchi ay gumawa ng isa pang hakbang gamit ang kanyang espada. Ngunit sa halip na atakihin ay sinabihan niya itong tumakbo. Si Xiao Fan ay nakita na ngayon bilang isang masamang tao ng sekta, kaya pinakamahusay na umalis siya. Umalis si Xiao Fan kasama ang katawan ni Biao. Kahit na si Xiao Fan ay naging napakalakas na mandirigmang na may dark powers, ipinagmamalaki pa rin ni Li Zuchi si Xiao Fan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.